Awit Kapitulo 74 versikulo 1 hanggang 23. O Diyos, bakit mo kami itinakwil magpakailanman? Bakit nag-aapoy ang iyong galit laban sa mga tupa ng iyong pastulan? Alalahanin ang bansang matagal mo nang binili, ang mga tao ng iyong mana, na iyong tinubos, bundok Sayon, kung saan ka tumira. Lumiko ang iyong mga hakbang patungo sa walang hanggang mga guho. Lahat ng pagkawasak na ito ay dinala ng kaaway sa santuwaryo. Ang iyong mga kalaban ay umuungal sa lugar kung saan ka nakipagtagpo sa amin, itinakda nila ang kanilang mga pamantayan bilang mga palatandaan. Para silang mga lalaking may hawak na palakol upang putulin ang isang masukal ng mga puno. Binasag nila ang lahat ng inukit na panalang gamit ang kanilang mga palakol at palakol. Sinunog nila ang iyong santuwaryo hanggang sa lupa, kanilang nilapastangan ang tahanan ng iyong pangalan. Sinabi nila sa kanilang mga puso, labis naming dudurugin sila. Sinunog nila ang bawat lugar kung saan sinasamba ang Diyos sa lupain. Hindi tayo binigyan ng mga palatandaan mula sa Diyos, walang natitirang propeta, at walang nakakaalam sa atin kung hanggang kailan ito. Hanggang kailan katutuyin ng kaaway, Diyos? Lalapastanganan ba ng kalaban ang iyong pangalan magpakailanman? Bakit mo pinipigilan ang iyong kamay, ang iyong kanang kamay? Kunin mo ito mula sa mga tupi ng iyong damit at sirain sila. Ngunit ang Diyos ay aking hari mula pa noong unang panahon, nagdadala siya ng kaligtasan sa lupa. Ikaw ang naghati sa dagat sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, binali mo ang mga ulo ng halimaw sa tubig. Ikaw ang dumurog sa mga ulo ng Leviathan at ibinigay ito bilang pagkain sa mga nilalang sa disyerto. Ikaw ang nagbukas ng mga bukal at batis, tinuyo mo ang patuloy na pag-agos ng mga ilog. Ang araw ay iyo, at iyo rin ang gabi, itinatag mo ang araw at buwan. Ikaw ang nagtakda ng lahat ng hangganan ng mundo, ginawa mo ang parehong tag-araw at taglamig. Alalahanin kung paano ka tinuyan ng kaaway, Panginoon, kung gaano nilapastangan ng mga mangmang ang iyong pangalan. Huwag mong ibigay ang buhay ng iyong kalapati sa mababanggas na hayop, huwag mong kalilimutan ang buhay ng iyong mga taong naghihirap magpakailanman. Igalang mo ang iyong tipan, sapagkat pinupuno ng mga tahanan ng karahasan ang mga madilim na dako ng lupain. Huwag hayaang umatras ang inaapi sa kahihiyan, purihin nawa ng mga dukha at nangangailangan ang iyong pangalan. Bumangon ka, O Diyos, at ipagtanggol mo ang iyong usapin, alalahanin kung paano ka kinukutya ng mga mangmang sa buong araw. Huwag pansinin ang hiyawan ng iyong mga kalaban, ang kaguluhan ng iyong mga kaaway, na patuloy na bumabangon. Awit Kapitulo 75 versikulo 1 hanggang 10, Pinupuri ka namin, Diyos, pinupuri ka namin, sapagkat ang iyong pangalan ay malapit, ang mga tao ay nagsasabi ng iyong mga kahangahangang gawa, sasabihin mo, pinipili ko ang takdang panahon, ako ang humahatol ng may katarungan, kapag ang lupa at ang lahat ng mga tao nito ay yumanig, ako ang humahawak sa mga haligi nito na matatag, sa mayabang sinasabi ko, huwag kang magyabang, at sa masasama, huwag ninyong itaas ang inyong mga sungay, huwag itaas ang iyong mga sungay laban sa langit, huwag kang magsalita ng mapanlinlang, walang sino man mula sa silangan o kanluran o mula sa disyerto ay maaaring itaas ang kanilang sarili, ang Diyos ang humahatol, ibinababa niya ang isa, itinataas niya ang isa pa. Sa kamay ng Panginoon ay isang kopa puno ng bamyubula na alak na may halong pampalasa, ibinubuhos niya, at lahat ng masama sa lupa inumin ito hanggang sa mga latak nito, tungkol sa akin. Aking ipahahayag ito magpakailanman, ako'y aawit ng papuri sa Diyos ni Jacob, na nagsasabing, puputulan ko ang mga sungay ng lahat ng masama, ngunit ang mga sungay ng matuwid ay itataas.